Okay, so oxygen sensor, no? Bank 1 S1. So ibig sabihin, bank 1 sensor 1. Ito sa atin is single bank lang naman to. Yan, oh. Yan. Yan mga idol, ha. Gagawin natin ang paraan kung paano mapapakita, no. Ito tinanggal ko na. Yung sakit nito nandito, yan, eh. Binunot ko lang. So ito yung ating oxygen sensor, no. So didiscuss ko sa inyo kung ano yan mamaya, pero tanggalin muna natin. So, paano matatanggal yan? Kailangan natin ng pagtanggal. Ito. Okay. So, lumalabas na makaganyan yan. Then, try natin kung makakalusot tayo. Matatanggal. Ayun. Yun. Oh. Tara. Okay. So, karaniwan mga idol, no, meron tayong dalawang oxygen sensor. Yung ito, yung isa, ito yung part number, no, which is ayan yung katulad niyan. Ito yung part number niya. Tapos ito naman yung isa. No, ito yung sa panlikod. No, panlikod ibig sabihin yung downstream, no? Kasi lumalabas upstream, then downstream, no? Ngayon, pwede mong palitan dalawa, pero pagdating sa consumption talaga ng gasolina, ang madalas o ang talagang pinagbabasihan ng engine, ng ECU natin, ay itong sensor 1, no? Yung kanyang upstream. No, upstream, bakit upstream, no? Kasi yung tambucho, no, yung usok, papunta sa catalytic converter. Kaya upstream. Upstream, papunta sa catalytic converter, then downstream ibig sabihin papunta na palabas, no, ng catalytic converter. Ito yun. So dalawa. Ngayon, pagdating sa consumption, ito talaga yung nagsasabi sa ECU. Ito para ma-monitor lang yung performance ng catalytic converter. So wala siya masyadong kinalaman sa fuel efficiency, pero ito talaga ang meron, no. Ngayon, bakit siya? Kasi ito mga idol, yung aking sasakyan, wala naman check engine to. Walang sinasabi tungkol dito. Pero yung iba kasi nililinis to, you know. And karaniwan yan, gumagana pa, pero tamad. Tawag yun lazy, no? Lazy oxygen sensor. Ibig sabihin, kasi pag tinignan mo yung graph niya, mamaya papakita ko, dapat yung up down ng marami. Hindi siya pwedeng umi-stay ng matagal din, bababa, matagal sa baba. Tapos konti lang yung oscillation. Mas maraming oscillation, mas maganda, mas active siya. Ganun yun. Ngayon, pagka lazy na, yun nga, mas konti oscillation, no? Ngayon, tignan ninyo, oh. Sa iba yan, sobrang itim. Ito, mukhang maganda naman combustion, pero mukhang marami na rin carbon, and syempre matanda na. Ilang taon na to, hindi pa napapalitan, di ba? So, try natin palitan. Ito yung papalit natin. Okay, so side by side comparison lang natin, no? Para ano, yan, no? So, kung titignan nyo, yung socket nya, no? Parehas naman yung socket. Ito daw kasi yung kinakabit, eh. Ito yung nabibili. So hindi siya ganun ka-original, syempre. Oh. Yan, oh, yung rubber dito nawala. Dito yan nakaklamp, eh. Sasabit na lang natin yung mamaya. Yan, oh. May sinasabi siya dito ng mga sulat-sulat, eh. Yan, oh. Yung nakasulat sa pakete. Ito yung sa kanya, sa original, oh. Di ba? So, nga pala, no, sa pag-install, ano lang naman, eh, kakabit nyo lang uli, then kabit nyo socket, okay na yun. O, siya nga pala, no, mga idol, ito yung pambaklas, ha. Yan, oh, may biyak siya dito. Yan, mura lang to, nasa 100 plus lang to, eh. Kaya mangyayari kasi dyan, yan, oh. O, gaganyan yan, oh. Tsaka malalim siya, di ba? Yan, oh. Kaya ganyan mangyayari sa kanyo. O, hanggang sa, o, ganyan. Di ba? Yan, lalagay ko dyan sa ano, sa description, tsaka sa ano, yung link kung saan nabibili. 22mm yan. Okay, so na-install na, no, kaso medyo mahaba yung wire. Ayan, oh. Oh, tinable tie ko lang muna. Siyempre testingin muna natin bago mo i-route na maganda. Pero yan, mahaba yung wire. Oo nga pala. Magre-reset pala ako para new values. Ito, kahit negative pole lang.
Reset natin para sigurado. Ano, hayaan mo lang mga 15 minutes ganyan. Dapat pala kanina bago natin ginalaw, no? I-short mo to sa positive. Pwede rin. Para lang siguradong, kasi ganito yan eh, no? Kaya mo binubusina daw, nakabaklas naman, no? O binubuksan yung mga headlight, ganun. Ang talagang purpose nun is para madrain lang yung capacitor. Yan, iba, dinidikit to. Yan, dinidikit ng ganyan sa positive. Yun. So, may ibig sabihin naman din yun. Yan, no? Okay, so, start na tayo uli, no? So, walang check engine. No, start tayo. Okay. So, cold engine, walang check engine, no? Pinto lang yun. Okay. So, dito kasi, mga idol, no? Gamit ko yung, ating King Ball and E-Diag, yan yun, no? So, select all. Then, ito. Mahalaga dito kasi makita nyo kagad yung kanyang oxygen sensor. Ayan, no? Heater, naka-on. Diba? Tapos, oxygen sensor, no? Oh, ayan, no? Oxygen sensor. O2 sensor. S2. S. Ito yung 1. Tingnan natin yung graph. Oh. Ganda, oh. Nag-oscillate na kaagad, eh, no? Para mas maganda yung oscillation niya ngayon, no? Oh. Mas masipag. Yan, no? Mas masipag siya. Kaya lang, ha? Hindi ko na muna screen record kasi kailangan ko kaagad to, eh. Mapakita sa inyo habang malamig pa yung makina. So, ito yung value niya. Steady mo na sa baba, no? Okay. And then, heated oxygen sensor yan. Kaya HO2S. Heated oxygen sensor. So, heater niya naka-on, ha? Mapansin ninyo, no? Yung kulay blue, evap PC duty, 0 degrees. Okay lang yan. Kaya sinama ko lang kasi para malaman natin yung kapag mainit na siya. Kasi pag mainit na yan, gagana na yung EVA PC duty, which is ito yon yung kanyang ito, yan, oh, yan yung kulay green, yan, turo natin, yan, ito yon yan, purge valve yan, mga idol, no? Yung purge valve na yung gumagana yung pagka mainit na. Yan, so hintayin natin, no? So makikita ninyo yung kulay dilaw, ang dami niyang waves, ang dami, oh. Ang sipag. Yun yung sinasabi ko. Masipag siya, oh. Oh. Wave ng wave, oh. Unlike nung una. Hindi ko lang maipakita yung una, pero try kong maghanap ng mga recordings ko kung meron yan. Pero yan, oh. Ganda ng wave niya, oh. And then yung heated oxygen sensor bank 2, no? Bank 2. Bank 1 sensor 2. 0 pa. Okay lang yan kasi hindi pa mainit. Pagka uminit yan, halos sabay ang gagana yung 2 zero yan. Pero ito mahalaga na gumana agad, no? So may heater yan na para gumana kaagad. Yun, gumana na, oh. Di ba? Gumana na, di ba? Oh, uminit na kasi. So ibig sabihin niya nasa ilang degrees na tayo. Tingnan natin yung cutting temperature, engine temperature. Yan, oh. Engine coolant, yan, oh. Naka-Fahrenheit, eh. Pero mga nasa 80 na yan. 70 pala, sorry. Tingnan natin conversion yan. So nasa 80 na yan. 70. Kaya gumagana na. Well, anyway, no. Ang mahalaga dyan, no. EVA PC duty, ibig sabihin, ito mga idol. Yan, oh. Ewan ko naririnig nyo. Basta maririnig nyo yan kapag actual. Tik, gumagana na yan. Ibig sabihin, humihigop na yan ng purge, no, galing sa tangke. Yung kanyang fumes, pinapasok niya na sa makina. So nag-o-open na yun. Kaya mapansin mo, meron na ako nitong kulay blue. And then makita mo ito, yung kanyang oxygen sensor to, makita mo hindi niya ginagaya yung kulay dilaw. Yan, oh, nakalagay naman ni pula, di ba? Blue, dilaw, pula. Yung dilaw ko yan yun, oh. So PC duty yung blue. Dilaw yung oxygen sensor 1, dilaw. Then yung pula yung oxygen sensor 2, ibig sabihin after catalytic. Ito before catalytic, yung dilaw. Makita mo, masipag siya, di ba? Ngayon, ang mahalaga dyan mga idol, dapat masipag siya, wave siya ng wave. Pag binirit mo yan, stay di sa sandali sa taas or sa baba. Pag binitawan mo,
Mahalaga dyan, pagkatapos niya steady, mag-wave uli kahit na anong birit mo. No, basta dapat nag-wave siya, nag-oscillate. So ibig sabihin parang hinahunt niya, kasi mahalaga dyan, mangyayari dyan, yung average, yun yung binibigay niyang gasolina. No? So hunting siya ng hunting kung ano yung tamang timpla, parang ganun yun, no? Minomonitor niya. Oh, yan, oh, wave na wave, oh. Masipag yan. Dati hindi ganyan yan. Hanapin ko lang kung may recording ako kasi hindi ko na pinainit yung sasakyan natin, eh. Dahil ang hirap tanggalin, eh. Pagka tinanggal mo, di ang init, tambutso pa naman. Pero ngayon, talaga sobrang sipag. Ngayon, mahalaga dyan yung kulay pula, yung sensor 2, hindi niya gagayahin yan. Pag nakita mo yung sensor 2, which is yung kulay pula, ginagaya niya yung kulay dilaw. Ibig sabihin, kung ano pumasok sa catalytic converter, yung lumabas, yun din. Kaya niya ginagaya. So, ibig sabihin, kaya hindi niya ginagaya, yan, oh, dapat smooth lang yan. Yan. Kaya smooth lang yan. Mas maganda yan kung smooth na smooth, kasi ibig sabihin efficient yung conversion niya ng catalytic converter. No, pero wala siyang masyadong kinalaman sa gasolina. Ito lang, itong kanyang oxygen sensor, yan, oh. Mas maraming waves, mas masipag, mas yan, active na active, oh. Yun ang magaling sa kanya. Ngayon, ang tipid nito. Dahil mapalagay ko, mas matipid to. Yan, oh. Okay. Pakita ko sa inyo yung dating value. Yan, oh, makita niyo yung dilaw, oh. May gap, oh, di ba? Minsan may gap dito. Minsan nag-wave siya pero pangit ng wave, and then may gap uli. Yan naman, eh, ano yan, dahil bumibirit-birit. Pero kung papansinin mo, hindi siya ganun kasipag. May times na talagang dumadapa-dapa siya. Yan, oh, katulad niyan, oh. Oh. Yan, hindi yan, ano, di ba? Kahit na naka-steady birit ka niyan, ano, engine RPM, oh, steady birit, oh, pero yung mga waves niya, umi-steady dito, steady sa taas. Pero gumagana siya. Ang usapan kasi diyan, kung gumagana, yes, kasi nag-o-oscillate, eh. Gumagana yan, yan yung kulay dilaw, ah. Gumagana yan. Ngayon, ang problema sa sinasabi ko, hindi siya masipag. Dapat wave ng wave. Mas maraming wave, mas maganda. Yan, oh, hindi siya ganun kasipag. Oh. Yan yung mga dating values, oh. Umaandar yan, umaandar. Nahanap ako ng naka-minor lang siya. Wala, eh. Pero yan, oh. Dapat kahit umaandar that wave ng wave, mas maganda. Yun. Steady sa taas, syempre. Kapag lalo na bumirit ka, arangkada, steady talaga yan. Nasa bandang taas. O kapag bumitaw ka, sa bandang baba. Pero dapat pagkatapos niyang umakyat lang ng konti, steady do, pero mag-wave uli. Ganun yun. Oh. Yan, yung pula naman siya ngayon. Anyway, sige, pakita ko lang. Yan, mga idol, no. Natutuwa lang ako sa kanya, no. Kasi dati, pagka ginaganyan ko, ang daming pula. Pula yung value, imbis na blue. Nagpupula yung PC sensor, yan, ganyan. Itong oxygen sensor, nagpupula yan. So malalaman mo yan, lahat yan nagpupula pa minsan. Ngayon hindi, oh, puro green, puro blue siya, eh. Ngayon kaya masasabi kong medyo parang mas maganda ngayon. Tsaka yung smoothness ng makina niya, mas smooth, oh. Ito mahalog-alog lang yan, pero mas smooth pati yung tunog. Iba yung pakiramdam ko ngayon sa kanya. Parang napaka-smooth ng engine. And then ngayon kung titignan mo, no, may try natin tignan uli yung kanyang yan, oxygen sensors, no. Tignan niya natin. Okay, tignan natin kung masipag pa rin. So sorry, naging blue yung sensor 1, yung sensor 2 naging dilaw. Yan, oh, steady yung dilaw, oh. Tama yan, kino-convert niya, oh. So may waves din yung dilaw, pero hindi dapat ginagaya to. Yan, oh, steady, oh. So ang ganda, oh, walang gatol, oh, tutulis. Angat. Ang sipag niya. Yan ang gusto ko. Alright. At iyon na nga, mga idol, ano. Ang ginawa natin, nagpalit tayo nga ng oxygen sensor. Hindi dahil sa naka-check engine. Kung minsan, naramdaman mo kunyari, lakas sa gasolina ng sasakyan mo, pero walang check engine. Pero siguraduhin mo lang na pag in-scan mo, wala talaga check engine. Minsan kasi, nangyari, tamad lang. Pagka tamad siya, syempre, tamad din siya mag-control ng gasolina. Tamad din siya mag-utos sa ECU na ganito ang ibigay mong gasolina. Ganun yun, no. Gumagana siya, pero tamad nga. So, ang ginagawa natin, pwede mo linisan, try mo, pero hindi ganun ka-advisable yun. Kung mura naman, di palitan mo, try mo palitan, mas maganda. Para isang gawaan lang. Mura lang naman, Sa akin, nakabili ko, tila nasa 500. Lagay ko dyan yung link.
Tapos, hindi lang doon, syempre, hindi doon natatapos. Yung mga sensor niyan, ibang sensor. Ito, yung purge valve, map sensor, yung AGR niya, yung, tawag doon, cam sensor. Marami ka pang pwedeng linisin para ma-achieve yung ikababalik niya sa dating tipid. No, kung gusto mo mapatipid yung sasakyan, ganun talaga. So, papakita ko rin sa inyo, marami rin tayong video dyan. Ewan ko lang kung ano mauuna, kung yung ibang sensor na nilinis ko, o ito. Basta mag-upload ako ng tungkol sa pampatipid na sa ating sasakyan. Tapos yun nga, katulad yun. Sana, naintindihan nyo lang yung paliwanag, medyo mahaba, pero worth it yun. Masarap pag-aralan yung OBD. Kapag gano'n kasi malalaman mo. Hindi ka nang huhula. Meron din kasi yung iba, tinitignan lang, check engine, ito papalitan. Hindi lang ganun. Para ma-confirm mo kung ano yung masira, tignan mo yung performance niya via data stream. Makita mo yung mga waves niya, yung mga changes niya, yan, ganyan. Kung napasok pa ba yung range na ginagawa niya. Minsan sobra-sobra naman yung binibigay niya. Katulad nga niya, no, yung injector, kunyari, 2.8 milliseconds ang opening niya. Pag yun tumaas mo, nasa 5, 7, nako, grabe yun, tagal sumara. Kapag gano'n siya, diyan lang sa gasolina, doon mo ma-diagnose yun. So, pag-iusapan natin yan, minsan, pag-usapan natin tungkol sa pag-diagnose sa data stream. At yun lang po muna mga idol, para salamat po.